Hi everyone! For today's vlog, samahan niyo ko magluto ng ulam namin for dinner. First time ko lang magluluto nito, kaya tara samahan niyo ko magluto ng kare-kare. Pero bago nga yan, i-ready muna natin yung mga sangkap na gagamitin natin. Inuna na nga namin to mga bawang, ginayat lang namin yan sa pino. Depende na lang pala sa inyo kung dadamihan nyo pa yung bawang na gagamitin nyo, kasi yung akin 5 na butil lang yung ginamit ko. Meron din tayo dito sibuyas at gagayitin lang din natin yan sa pino. Isa lang pala yung gagamitin namin dyan na sibuyas kasi medyo malaki naman na yan. Hindi naman pala required na pino yung pagkagayat ng sibuyas, depende na lang talaga yun sa inyo. Pero mas prefer namin to kaya yan na yung mga sangkap. Next naman ay itong puso ng saging. Binili nga lang namin to pero meron naman kaming tanim ng saging dito pero hindi pa kasi siya pwede. Aalisin nga lang yung matigas na part dyan sa gitna niyan. After nga niyan ay pwede nyo na din gayatin sa malalaki. By the way guys, alisin nyo pala yung makapal na part niya, yung matigas na part sa labas. Yung malambot na part lang ng puso yung gagamitin natin. Magdadagdag din po tayo dito ng mga sitaw. Alisin nyo nga lang yung mga dulo. At ayan, ready na yung mga gulay natin pero hindi lang yan. Meron pa tayo ditong talong. 2 talong lang yung gagamitin ko dyan guys kasi super mahal. Siguro dahil binagyo dito sa Bicol or mahal lang talaga yung talong ngayon. Pero yung okra mura naman. Bumili kasi ako kasi akala ko may okra sa kare-kare pero wala naman pala. Hihiwain lang din pala natin yung talong sa pahaba pero pwede din yung bilog na malalaki. Talagang depende na lang talaga yun sa inyo sa magluluto at sa kakain. Pero kami, gantong hiwa na yung nakasanayan namin kaya gantong hiwa na yung ginawa ko. Kung gusto nyo nga rin para dagdagan yung mga gulay, kayo na lang din ang bahala. At ito na nga guys, lahat na niready natin pero hindi lang yan. Kakailanganin pa din natin dito ng pechay. By the way, lahat ng ginamit natin ditong gulay, hinugasan ko na yan, hindi ko lang naipakita sa inyo. Dito pala sa isang pan, papakulan ko muna yung mga nabili kong karne. Ginagawa ko nga to para maalis yung mga impurities. Halata kasi guys na hindi na siya fresh. Pero kung fresh yung mabibili nyo, skip nyo itong part na to. At ayan, sa pan naman naglagay lang ako ng konting mantika. Igigisa na nga natin tong sibuyas. Ewan ko pero sibuyas talaga yung palaging inuuna ko. Hahaluin lang nga natin yan hanggang mag-translucent. And kapag okay naman na, ilagay naman natin to mga bawang. Haluin nga lang natin yan hanggang mag-aroma na sila. At ayan, ilagay naman natin yung pinakuluan natin na karne. After ko pala yung pinakuluan, hinugasan ko pa yan ng mabuti. Pinakuluan ko lang pala yan, hindi pinalambot. At ayan, maglalagay naman tayo dito ng peanut butter. Yung paglagay ko guys ng peanut butter, tinansya-tansya ko na lang. Yung gamit ko pala ditong peanut ay yung gawa ni Lola, kaya masarap yan. By the way, pwede din pala na mag-grind kayo ng mani. After nyan, maglalagay naman ako ng maraming tubig para palambutin itong mga karne. Ito sa part na to, maglagay na din tayo ng mga pampalas. Naglagay lang ako ng madaming paminta, ground black pepper pala yung ginamit ko. And hindi pala ako dito naglagay ng asin kasi naglagay ako ng patis at naglagay din ako ng pork cubes. Bilang pampakulay naman, gagamit lang ako dito ng annatto seeds. Mas prefer ko to kaysa dun sa annatto powder. Feeling ko kasi hindi yun malinis at may kasama mga buo-buo. Magiging ganito nga yung itsura niya after makulayan. Papalambutin nga lang muna natin yung mga karne niyan. Ako, nag-add pa ako ng 1 cup of water tapos naglagay ako ng patis. At nung malambot na nga, nilagay ko na yung puso ng saging. Uunahin natin to ilagay kasi ito yung medyo matigas. Kaya kailangan natin to palambutin ng maigi. Ilubog lang din natin sila lahat para madali siyang kumulo at lumambot. Pagka malambot naman na yung puso ng saging, ilalagay ko naman dito yung mga sitaw. Ito yung sunod kasi ito yung medyo matagal maluto. Pero hindi naman kasi kailangan na lutong-luto talaga. Pwede din naman na half cook yung malutong pa. Depende na lang talaga yan guys sa inyo kasi kayo naman yung kakain. Ayan, papalambutin nga lang natin yan at lulutuin yung mga sitaw na yan. At kapag okay naman na, ilalagay naman natin tong mga talong kasi mabilis lang naman to lumambot kaya pinahuli-huli ko na. I mean, mabilis lang naman siya maluto. Nabigla talaga ako sa price ng mga talong ha, kaya pala wala masyadong nagtitinda dito sa may samin. Doon pa kasi kami sa sentro nito bumili. Actually, lahat talaga ng gulay nagmahal kasi nga talaga bumagyo. And kapag okay naman na, ilalagay na natin tong pechay. Pinanghuli ko yan kasi pangit yung overcook niyan. Hindi yun masarap. Mas masarap pa din yung medyo crunchy. Takpan nyo na din pala para kahit hindi lubog ay maluluto siya. First time ko pala magluluto nito guys at masasabi ko na masarap siya. Hindi talaga ako mahilig sa kare-kare. Kumbaga kung may choices, hindi to yung pipiliin ko. Pero ito na nga lang yung niluto ko kasi sabi nila papa ito naman daw. Yung iba pala guys, naglalagay pa sila ng slurry pampalapot pero ako hindi na. Okay na kasi sa akin yung gantong lapot, ayoko nung sobrang lapot na. And masarap din pala to kapag mayroon kayong bagoong pero kasi sa amin wala. Wala kasi kami nabilhan, sayang nga eh. Kaya nga in-adjust ko na yung lasa niya, minake sure ko na hindi siya matabang kasi walang bagoong. At ayun, okay naman na siya sa first time magluto nito. Kumbaga not bad na. Natagalan nga ako mag-edit eh, matagal na dapat tong clips na to. Kasi ewan ko, meron talaga akong mood na ganun, tinatamad ako. Parang gusto ko lang humiga the whole day. At ayan nga guys, sa part na to, luto na yun at pwede nang kumain. I think pwede din to gawin sa chicken. Kahit ano naman na ngayon gamitin mo, pwede na yan. Pwede nga sa crispy liempo eh. Feeling ko nga mas masarap yun. At ayun lang guys, na nag-enjoy kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog!